Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So paano ba ang pag-online check-in sa PAL ngayong 2026? So syempre pinakauna, i-open muna natin ang ating Google Chrome or ang ating Google browser. Tapos dito sa search bar ay i-type po natin ang PAL online check-in. At makikita po ninyo itong Philippine Airlines check-in online. Ito po ang kanilang official website. Pero kung ikaw ay gumagamit po ng agency like trip.com, pwedeng-pwede po na diretso ka na kung saan ka nag-book ng iyong flight, diretso ka na doon sa trip.com for example, at doon mo na i-access ang iyong pag-online check-in. Pero kadalasan, mas okay din na diretso ka sa website mismo ng airlines. So i-click mo itong check-in online sa Philippine Airlines at ito na yung itsura po ng kanilang website sa online check-in. Pinakadulo po niyan, scroll niyo lang po pataas, makikita ninyo yung mga options. So, pwedeng gamitin ang booking reference, pwedeng gamitin ang e-ticket number, pwede din ang frequent flyer number. So, i-type lang ang booking reference, i-type din ang last name or ang apelyido, at siguraduhin na naka-check itong maliit na box na I have read and understood the terms and conditions bago i-click itong submit dito sa pinaka-ibaba. So, saan ba makikita ang booking reference at ang e-ticket number? So, ito ay makikita sa ating itinerary or sa ating ticket. So, halimbawa, ito yung ating itinerary. So, nakikita nyo dito, e-ticket number, itong nagsisimula sa 079. So, kung e-ticket number ang inyong gagamitin, so i-type po ninyo ito doon sa e-ticket number. Kung booking reference naman, so itong letters na E, A, H, so ganyan siya, yung booking reference. So, mas konti lang yung booking reference. So, depende kung ano yung gusto mo. So, kung e-ticket din yung pipiliin mo dito. Kapag tama lahat ng information na yung inilagay doon, yung apelido mo, tapos na-check mo yung box na maliit sa pinakadulo, pag-click mo ng submit, ito na yung lalabas. So, lalabas na yung booking mo, yung flight mo. Tapos makikita mo dito sa pinakadulo, itong start check-in. So, i-click mo yan. Kailangan mong i-fill up itong who is checking in. Ay, automatic na nga po palang lalabas yung pangalan dyan. So, yung pangalan mo, so automatic na yan dyan. Tapos, yung email, kailangan mong palitan ito ng iyong sariling email address, at yung phone number. So, dito sa phone number, marami ang nagkakamali. Kailangan nga pala, yung pag-type mo ng iyong phone number ay umpisahan mo sa 639, sa 63. Pero di ba kadalasan kung 63 yung gagamitin natin, meron siyang plus sa unahan, di ba? Plus 63, ganun. Pero, dito sa PAL, huwag mong ilagay ang plus. So, sa 63 ka, mag-umpisa, tapos eliminate mo na yung 0, tapos yung 9 na kaagad, yung kasunod. So, ganyan ang tamang paglagay ng phone number. At kung tama na ang iyong phone number, i-click mo na itong continue dito sa pinakadulo. Tapos, proceed na tayo dito sa mga kailangan natin i-check. So, basahin niyo lahat ng yan kung gusto po ninyo. So, are your bags safe for takeoff? Mga ganun. Tapos, i-click niyo sa ibaba ang I agree and continue. So, pagka-click ng I agree and continue, kailangan ninyong sagutan itong lahat ng security questions dito. So, are you checking in a bag belonging to another person? So, no, lahat ng piliin mo dito ay no. So, ayan. No dapat lahat. So, makikita mo naman dito, mayroong nakalagay na answer no to all. Kung nakompleto mo ng answer no yung lahat, so, lalabas na itong select your seat. So, never mind mo lang itong mayroon ditong presyo, itong upuan. So, never mind mo lang yan. So, click mo lang ito dito sa pinakaibaba, ang confirm seat selection and continue. At ito na, you are check-in. So, check-in na tayo. So, makikita mo na dito yung boarding mo, yung boarding gate mo, tapos lahat na ang detalye. So, dito naman sa pinakaibaba, so, meron dyan, i-click mo yan itong view boarding passes para ma-view mo na at ma-download mo na ang iyong boarding pass. Ito na. Ito na yung forma po ng ating boarding pass. So, meron siyang flight number. Pinaka-importante ang gate, ang boarding time, at ang seat number mo. So, ayan. Tapos, syempre, kung naka-online check-in ka na, diretso ka na sa boarding gate. At take note na maaaring magbago ang boarding gate number mo. Kaya pagkadating mo ng airport, kailangan alerto ka sa kung ano yung nasa monitor. Pero syempre, mag-a-announce din naman yung mga airlines. So sana po nakatulong sa inyo ang video na to, lalo na po doon sa ating mga first-timer, first time na bibiyahe, first time na mag-online check-in. So thank you for watching, at kung nakatulong, huwag kalimutan i-click ang subscribe button. Enjoy your flight!